ay bumubukas at namamatay uli. Minsan, parang nabibitin ka na hinihila ka pataas at saka yung mga balahibo nagtitindigan. Ano nangyayari dito? May mga residues na memories of people who'd stayed there, both living and the dead, na nata-transfer din dun sa inanimate object. Ang Manila North Cemetery at ang Quezon City Postal Office, dalawa lamang sa napakaraming lugar sa bansa na mayaman sa kwento ng katatakutan, mga kwentong hindi maipaliwanag at hinding-hindi malilimutan ng mga taong sinasabing di umano'y pinagmultuhan. Ayoko na lang kape, Magnoy! Naku, talaga. Pinipilit siya magkape ni Magnoy. Hindi, hinihingi yung bayad niya. Ayun, sumisingil na. Yan na yun. Samantala, balikan naman po natin ang pinakamalaking sementeryo dito sa Pilipinas. Saan pa, syempre, kung di sa... Ano ba? Sa Manila North Cemetery. At kasama pa rin natin nagbabantay doon si Susan Enriquez. Susan, may humahabol na rin ba sa iyo diyang Mangnoy version? Mangnoy! Ay, nako, mga Mars, wala pang humahabol. Pero di ba narinig nyo naman kanina, no, simula yung may echo-echo yung salita ko, di ba? Ganoon naman ang mga klase dito ng mga katatakutan. Anyway, tuloy-tuloy po ang ating serbisyong totoo ang paglilinis dito po sa ilang bahagi ng Manila North Cemetery. Siyempre, kasama pa rin po natin ang mga tauhan ng AFP-NCR Command. Sila po yung talagang gumagawa ng paraan ngayon para makatulong dito sa ginagawang paglilinis sa pinakamalaking sementeryo sa buong Pilipinas, ang Manila North Cemetery. Ngayon, makakasama naman natin ay mula dito sa Eco Waste Coalition. Una ho si Ginoong Romeo Hidalgo, ang Vice President ng Eco Waste Coalition, para turuan tayo tungkol sa proper recycling ng mga basurang nakikita natin dito sa loob ng sementeryo. Sir, good morning. Good morning, Susan. Sir, paano ho ba? Ano yung mga maganda, dapat tandaan pag-recycle ng mga basurang nakukuha natin dito? Ang dapat tandaan ay yung ilagay sa tamang lalagyan yung basura na nagbubulok at hindi nabubulok. Hindi nabubulok. Kanina may binabanggit kayo, di ba? May mga damo, tapos may mga styro, may mga plastic, pero magkakasama. So dapat paghihiwalayin. Paghihiwalayin. Sapagkat yung mga damo ay yun na hindi nabubulok, pwedeng i-compose yun. Opo, opo. Yung namang plastic ay pwedeng recycle. Recycle, oo. So kailangan talaga pinaghiwalay. Hindi basta lang napagsama-sama mo at naialis. Yun. Dahil magiging basura pa rin yun. Okay, so ito yung Mr. Tony Diso naman, ang project coordinator. Sir, paano naman ho tayo magiging eco-green? Ayan. Yan, ang isang pwede natin gawin, Susan, magdadala naman din tayo ng bulaklak, ay wag na natin ipabalot sa plastic. Okay. Kung pwede, ganito na lang. Dyaryo na lang. Sa dyaryo na lang. Kasi ito, at least kahit papano, pwede nating i-recycle, pwede nating iuwi, at the same time ay hindi na ito magke-create ng kalat. At ito, nabubulok ito. Oo, nabubulok ito. Okay. No? Ang maganda rin, yung bulaklak, wag na rin nating iiwan. Dalhin na rin natin ito sa bahay, no? Kasi nakaka-contribute pati dito ng, ng dagdag na basura dito. Kanina sabi niyo, may mga nagdadala ng plastic na bulaklak at may kasama pang ilaw na parang plastic na rin, ano? Tinipid na yung mahal sa buhay, plastic pa yung pagmamahal na inyalay. So dapat wag ganon. Oo, sana. Nananawagan tayo sa ating mamamayan na iwasan na yung pagdala ng plastic dito sa loob ng cemetery. Para maging eco-green tayo ngayong undas green tayo at basura-free ika nga, no? At alam natin kung paano mag-recycle at ano yung mga tama at dapat nating dalhin para sa ating mga yumaong mahal sa buhay. Mula po rito sa Manila North Cemetery, magbabalik po ang unang hirit. Ang gabing kababalaghanang ipinagdiriwang